lahat at tayo muna ay mananalangin. Kayo. Nakalang Ama, Anak, Espiritu ko sa Angawin, Panginoon, salamat po sa panibawang araw na pinagkaloob ko sa akin. Salamat po dahil hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat po sa mga biyaya at matatanggap natin sa amin. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Ito lamang po ang aming hinihiling. Amen. Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga rin po! Ayan, gusto niyo ba sumayaw? Ano ba kayo? Nais ko ay kayo'y sumayaw lahat na unawaan. Sayaw! Narito ang alituntunin na nais ko inyong sundin. Basahin. Unang grupo. Respeto ang bawat isa. Group 2. Itaas ang kamay kapag susunod. Anong itataas pag gusto sumagot? Kamay. Group 3. Huwag ipagkwentuhan sa tabi. Anong gagawin kapag nagsasalita si teacher? Huwag Makikinig. Huwag makikipag. kwentuhan. Group 4. Kapag may pinapagawa si teacher, kailangan nyo makilahok sa ating gawain. At panghuli ay makinig sa ano ko naman nyo ba mga batang ating alituntunin? Nais kong inyo itong sundin hanggang matapos ang ating pagtatalakay. Naunawaan po? Husay.
Ngunit bago tayo magsimula sa panibago nating aralin, ano nga ulit ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Taas ang kamay! Diana! Pagkain, lalawiganin, mahusay! Saan patungkol ang pagkain, lalawiganin? Chloe? Mahusay, pangunahin, pagkain na makikita sa lalawigan. Magbigay ng halimbawa ng pagkain lalawiganin. Ading. Suman. Ano pa? Bibingka. Ano pa? Saging. Mahusay, dahil alam niyo na ang pinag-aralan natin ng karang araw, ay bigyan ninyo ang inyong sarili ng angel clap. Alam niyo ba yan, mga bata? Ayan. 1, 2, 3, go. Ayan. Tayo ay dadako na sa ating panibagong aralin. Ngunit bago yan, ay magkakaroon tayo ng palaro. Gusto niyo ba yan, mga bata? Bubunot si teacher dito. Bubunot lamang ng isa. At narito ang ating mechanics. Pakibasa ng Nathaniel ng mechanics. Yung number 1. Mission, tuklasin mo. Ang guro ay pili ng isang mag-aaral sa pamamagitan ng Pagbunot ng pagbunot ng pangalan. Ayan. Si teacher ay bubunot ng pangalan dito sa maliit na dito sa ating lalagyan. At pangalawa, ang napiling mag-aaral ay bibigyan ng mga gamit ng isang arkeologo. And narito ang gamit ng isang arkeologo. Narito ang maliit na pala, flashlight at ang sombrero ng isang arkeologo. Gamit ng mga kagamitang ito ng isang arkeologo, ang mag-aaral ay lalapit sa ating kuweba. Narito ang kuweba na inihanda ni teacher upang hanapin at mukhayin ang nakatagong bagay sa loob nito gamit ang mga kagamitan ng isang arkeologo. At pang-apat, kapag nahanap na ang bagay, sasabihin ang nakalagay dito at ididikit sa unahan. Dito, ididikit po, ano? At ang pang-5, magkatapos ito, pipili ulit si teacher na isa pang mag-aaral hanggang sa mahukay ang matagpuan ng lahat ng nakatagong bagay dito sa loob ng kuweba. Handa na ba kayo, mga bata? Sino kaya ang mag-aaral na magiging isang arkeologo? Kung tayo naman, 30, halika dito, kuya. Ang sombrero na narito ang mga kagamitan. 30. Lambitin mo ang aking mission ay lambitin mo ang aking mission ay tuklasin ang nasa kuwebang ito. Ito, handa, ituklas mo isang batang arkeologo. Hanapin mo din yan. Pumasok ka dahil medyo madilim, may flashlight, pumasok ka, at mukhayin ang mga bagay sa tingnan natin.
pag natapos na. At bumunos ulit si teacher ng isa pa. Habang si teacher ay nagtatawag, ay bubunot ulit si teacher ng isa pang archeologo. Didikit ko kaya dito. May pandikit yan. Si Diana. Sayang, wala na. Narito. Narito, mga kagamitan. Sabihin mo ulit. Mission ko ay tuklasin ang nasa prueba ito. Yan. Maingay. Pwede na umupo si Kuya 30. Kuya 30, narito ang iyong award. Pwede na umupo si Diana na isang batang archeologo. Ulit si teacher. Meron ka ba? Meron pa. Sino kaya ang magiging isang archeologo? Si? Ba't wala? Bakit lagi na lang nabubulot ang walang pangalan? Dahil dito ay nabubulot si teacher na si Nadine. At maging isang archeologo. Marito, mga kagamitan, harap ni mga klase. Mission ko ay tuklasin ang mga bagay na nasa kuwebang ito. Okay. Tayo dyan. Hindi lamang. Huwag maingay. Ayan, maaari na umupo si Ate Lisa. Okay. Doon sa tablong archeologo, doon sa mga batang archeologo,
Ano yung mga bagay na nakukay mo sa loob ng kuweba, Diana? O? Mga ngipin. Ano pa? Bakit sa mga nahukay ng mga Vincent? Palakol. Ano pa? Puto. Ano pa? Archilo. Sibat. Mahusay. Tahimik na. Ayan, ang sabi ng mga batang arkeologo, ang mga nahukay daw nila ay mga buto, mga sibat, at mga kagamitan na yari sa bato. Ngayon naman, tayo ay dadako pa sa isang palaro. Gusto niyo pa ba yun? Gusto niyo pa ba yun? Gusto niyo pa na isang laro? Parang hindi ko naririnig ang group 1. Gusto niyo ba isa pang palaro? Ayan. Narito ang ating mechanic sa ating palaro. Ang klase na sabay-sabay ang pamagat na ating laro. Ayan. Una, ang mga mag-aaral ay magiging sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay Team Grog at Team Grab at ang ikalawang grupo ay Team If. Kilala niyo ba kung sino yung mga characters sa mga groups? Ang bawat grupo ay maghihilera sa gitna ng guro. Dito, maghihilera kayo dito. Dito ang Team Grab at dito ang Team If. Magpapakita ang guro sa video na mga bugto. Magpapaunahan ang pagkagot ng unang estudyante na nasa unahan sa pamamagitan ng pagpindot ng bell. Narito ang bell ni teacher. Kung sino grupo may maraming tamang sagot, kaya siya mananalo. Dito ko isusulat ang Team If. Ang mga team grog ay dito, mga lalaki. Pila dito mga lalaki. Dito pala, ang team grog. Dito. Dito, may grog. Dito ang team if. Okay, dito. Dito lapit. Dito, mga tulakan. Dito, ang una. Dito, magpila, boy. Dito. Bakit pila? Magpapaunahan na. Huwag magpapaunahan. Okay, tahimik. 1, 2, 3, go. Ako'y tamanan ng tao noon. Madilim pero ligtas. Anong sagot? Kuweba. Very good. Ang team grog. Dito na. Team. O, dito na sa kabila ang nakasagot. Next. Bato ang gamit, apoy ang kaibigan. Ano ako? Coaching. Sila walang tao. Tama. Score dito lang. Team If. Baka matumba. Tawin na. Ako ang gamit sa pamangasa noon. Gawa sa bato, hindi bakal. Angelo. Siba. Ikaw naman.
ikwento tungkol sa tao. Angelo, ay James. Puto or labi. Ako'y padaan ang sunod sa sinaunang bagay at tao. Ano sagot? 1, 2, 3. O, tulungan na kami. Ang sagot ng bell. Sino ka lang sa group, sa team? O, pila, Vincent. O, 1, 2, 3. O, Ashley. Arky, Lolo, Kia. Okay, next. Ako'y mga tao, unang kumira sa lupain. Ako ang niyayong sa imes. Girls, babawasan ko ang pwede pag-ingat. Ako ang nag-isang nagbuhay ng mga anak sa amin. Macho. Tulungan ang pangkin. Tulungan. Ano ba? Ulit. Sige, Matthew. Ano? Arty, oh? Ano to? Okay. Bago nagkaroon ng bahay, ako ang unang naging kuweba. Hirapan. Ayan. Upo ng lahat. Para yung sa mga hindi nakasagot, mamaya na lang ay meron ulit si teacher na papalaro. Ang team if ay nakakuha ng 4 na puntos. Ganon din ang team Grab. 4 na puntos. Ayan, napakahusay ng bawat grupo. Upo lahat. Angelo, Nadine, upo. Napakahusay dahil naging patas ang mga laban at ganon din ang nakuha mga score sa ating palaro. Parehas ang kaya lahat ng grupo ay makakatanggap ng papremyo kay teacher. Ayan. Ayan. Ngunit, bago tayo magsimula, ay magtatanong si teacher. Ang makakasagot ay bibigyan ng ribbon ni teacher. Sa palagay nyo, ano ang ating paksa ngayong araw? Vincent. Anak? Tao? Kuweba? Ano pa? Diana. Sinaunang tao, napaka-husay. Maging mapag-obserba si Diana at si Vincent. Sandali lamang. Ang sagot ni Kuya Vincent ay tungkol daw sa taong kuweba ang pag-aaralan natin ngayong araw. Ang sabi naman natin Diana ay tungkol sa mga sinaunang tao. Tama ang mga sagot nilang dalawa. Dahil ang tatalakay natin ngayong araw ay patungkol sa sinaunang tao. Ayan, pakibasa ng ating ang pamagat
anong araw? Luzonenses. Ayan, ang sinaunang tao, Homo Luzonenses. Ngunit bago yan, nais ko inyong malaman ang ating layunin. Layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, nais ko inyong makamtan ang ating layunin. Una, natutukoy ang mga unang Pilipino bilang bahagi ng sinaunang kasaysayan ng ating bansa. Pangalawa, na ipapangalas ang pagmamalaki sa pinagulan ng mga sinaunang Pilipino bilang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan. Pangatlo, nakakatugid ng larawan at nakagagawa ng diagram na nagpapakita ng mga katangian na Homo Luzonenses. Naunawa ng ating layunin? Tayo ay dadako na sa ating pagtatalakay. Ang sinaunang Pilipino, Homo Luzonenses. Ayan, makinig mga bata, dahil habang nagtuturo si teacher ay magtatanong. Ang Homo Luzonenses ay isang niwalay na species na sinaunang tao na natuklasan sa Callao Cave sa Cagayan, Luzon, dito sa Pilipinas. Ayan. Ang Homo Luzonenses ay natagpuan ng mga arkeologo sa Callao Cave sa Cagayan, Luzon. Alam niyo ba kung bakit Homo Luzonenses ang tinawag sa kanila? Dahil sila ay natagpuan. Dahil sila sinunod dahil nakita sila sa Luzon, sa Callao. Sila ay tinawag ng Homo Luzonenses. Huwag magsasalita kapag nagsasalita si teacher, ha? Sila ay tinawag ng Homo Luzonenses dahil sila ay natagpuan sa bahagi ng Luzon. Narito ang mukha ng Homo Luzonenses. Ang base sa pinag-aralan ng mga arkeologo, ito daw yung dating mukha ng Homo Luzonenses, yung kanilang mukha. Ayan. Ang Homo Luzonenses ay natagpuan ng mga buto sa Callao Cave sa Cagayan noong 2007. Ayan, nakita daw ng mga arkeologo yung mga taong nag-aaral tungkol sa mga buto o labi ng sinaunang tao noong 2007. Kailan nakita ang mga buto o labi ng Homo Luzonenses noong 2007. Kailan, Angelo, nakita ang labi ng Homo Luzonenses? 2007. Kailan nakita at tagpuan ang buto ng mga Homo Luzonenses? 2007. Very good. Kuya Angelo. Ang mga natagpuang labi ay kinabibilangan na basagin na sabay-sabay. Sabay-sabay. Dalawa. Ayan, base sa mga buto na natagpuan ng mga arkeologo, narito ang mga bahagi ng kanilang buto na mga Homo Luzonenses. May 7 ngipin daw ito, 2 buto ng daliri dito sa kamay, dito. Siguro dito na tagpuan, isa sa mga natagpuan ng mga arkeologo ay mga buto sa daliri. Dito nakikita yun, ang buto na daliri. May 3 buto rin ng daliri sa paa. Yan, buto naman sa paa. At isang bahagi ng buto ng hita. Ayan, isang buto rin sa hita. Dito banda. Na buto na nagsusuporta para makalakad sila. Ayan, ano nga ulit ang natagpuan ng mga arkeologo sa Callao Cave? Anong mga labi? Anong mga parte ng buto?
may mga dalawang daliri. Mga buto sa daliri. Ayan. Narito ang mga buto. Yan, pagmasdan ng maigi. Ito daw ang mga buto na nakita ng mga arkeologo sa Hollow Cave. Ito ay buto na mga Homo lucenensis. Katulad no, nakita dito sa ating kuweba na nakita ng mga batang arkeologo. Narito, mga ngipin, buto sa daliri, buto sa kamay, at buto sa hita. Yan. Ano naman daw ang katangian ng Homo lucenensis? Ang Homo lucenensis ay may maliit na katawan at may mga katangiang kahawig. May nagtatawanan. Adi, Jay. Kapag nagsasalita ako ay wag, sabayan si teacher. Naunawaan? Laging tandaan yung ating alituntunin. Huwag makipagpintuhan sa katabi o huwag mag-ingay. Ayan. Ang katangian ng Homo lucenensis ay may maliit na katawan, may mga katangian na kahawig ng mga sinaunang species na tao. Ayan, ang katangian raw ng isang Homo lucenensis, James, nagtatawa. Bakit tumatawa? Ano po yung picture niya? Maliit daw ang katawan ng Homo lucenensis ayon sa pag-aaral ng mga arkeologo dahil sa mga buto na kanilang natagpuan at natuklasan na napag-aralan nila, napagtanto nila na mayroong maliit na katawan ng Homo lucenensis. At ito daw ay may kahawig sa mga sinaunang tao. Yung mga buto na nakita na nila dati ay pinagkumpara yung buto na Homo lucenensis sa dati pang natagpuan nila mga buto na sinaunang tao. Naunawaan po? Ayan. Mga katangian ng Homo lucenensis, may kakayahang magtayo at maglakad na tugid. Ayan, ayon din daw sa pag-aaral ng isang Homo lucenensis ay kaya nilang tumayo at maglakad ng tuwid katulad natin. Ayan. Narito mga halimbawa ng mga sinaunang tao. Katulad natin, sila rin ay nakakalakad, nakakatakbo, nakakatalon at ano pa? Nakakatayo at ano pa? Nakakalakad ng tuwid. Very good. Ano pa? Katulad natin, sila din ay naglalakad. Ano pa? Nakakatakbo. Very good. Mahusay. Nakakatalon. Ayan. Nakakatayo ng tuwid. Tama. Ay gumahanap sa isa pang katangian ng Homo lucenensis. Ayan. Marunong gumawa at gumamit na apoy. Katulad natin, gumagamit din sila na apoy. Ngunit, paano nililikha ang apoy noon? Alin? Gamit ang bato. Very good. Ano pa? Gamit ang kahoy. Paano magkakapoy kapag ang kahoy? Kikis-kisin. Kapag sumagot ay laksa ng boses. Ano ko yan? Kikis-kisin hanggang sa Very good. Yun ay itinuturo sa, di ba kapag nag-Star Scout kayo, Cub Scout, tinuturuan kayo kung paano gumawa ng apoy nang hindi ginagamitan ng lighter at ng posporo. Sa mga bata dati, hindi ko sinabi na kayo mismo, pero kapag nag-Girl Scout kayo, nag-Boy Scout, doon pwede ituro kung paano gumawa ng apoy na hindi ginagamitan ng lighter at posporo. Ang
po ay ginagamit nila para sila ay makaluto rin ng kanilang pagkain at para kapag taglamig ay hindi sila masyadong lalamigin dahil meron silang ginagawa kahoy. Ayan. Ang Homo lucensis din ay namumuhay sa kuweba, gumagamit ng mga batong kasangkapan. Ano yung mga batong kasangkapan na yun? Mga gamit na bato. Mga gamit na bato. Anong tawag sa mga yon? Very good. Anong tawag? Ano pa? Magbigay. J. Bato. Gawa sa bato, kuya. Anong tawag sa mga gamit sa mga bato? Sibat. Ano pa? Kuya. Po? Ano yun? Anong tawag ko? May tinatawag pa ako si ate. Pinikiskis. Ano yung pinikiskis? Panggamit sa apoy. Anong tawag doon? Ang nagbigay na lang ng isang halimbawa na ginagamit sa unang tao ng pagkain. Huwag maingay. May tinatawag ako. Mamaya lang kayo. Tatawagin. Ano yung ginagamit nila? Nangyari sa bato. Ha? Bato at kahoy. Ano pa? Ano pa? Kukulangan ko po. Idikit nyo dito yung mga ribbon na binibili sa inyo. Alea. Ano? Palakol. Ano pa? Ano yung mga gamit? Ano yung mga gamit natin? Sibat! Mahusay! Ano pa sa? Okay lang yun. At least, tama yung sa kuya. Maingay ka. Ayan, ang mga paggamitan na kanilang ginagamit na yari sa batoy, katulad ng sibat, martilyo, at mga kung ano-ano pa. Ito ay pinupulma nila para maging matalas. Pwede nila pang putol ng kahoy, panggamit sa pangangaso, at paghanap ng mga kanilang pagkain. Ayan, ang kanilang, ano nga, saan nagawa kanilang kagamitan? Yari sa bato. Very good. Ayan. Ang mga Cumulogenesis rin daw ay marunong mangaso. Namumuha rin sila ng pagkain sa kapaligiran. Katulad natin, ang Cumulogenesis rin, syempre tao din sila, nagugutom din sila. Kaya natutunan nila mangaso na mga hayop at gawin nila pagkain para mabuhay sila ng matagal, para mabuhay sila at makasurvive sila sa pang-araw-araw. Kailangan nilang kumain, kailangan nila ng tubig at kung ano-ano pang mga pagkain para tayo ay mamuhay. Anong mga hayop na karaniwan ay pinapangaso? Angela. Ano yung hayop na pwede nila ipangaso sa buwan? Angela, tinatawag ko. Ano pwede? Aso? Ano pa? Aso? Oh, aso. Opo, ate. Elephant, maaari. Pwede deer. Deer. Ano pa? Usa. Ano? Ano pa? Mamo. Elefante. Ako lang tatawag. Si ate, ano pa yung maaari nilang pinapangaso? Yeah.
pa? Maso, yun yung mga hayop na kanilang kinakana para gawin pagkain katulad ng manok, baboy damo, ibon, at kung ano-ano pa. Dito na, tingin yung teacher. Baba na kamay. Ayan, ang Homo nesinensis ay isang mahalagang ulas na nagpapalawak sa evolusyon ng tao at kasinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, ang Homo nesinensis ay mahalaga na ating pag-aralan dahil dito natin malalaman kung saan talaga nagmula ang mga Pilipino at kung sino yung mga unang tao na nanirahan dito sa ating bansa. Dito rin pinapakita ko ano yung mga mga ginawa ng mga sinaunang tao para sila ay mamuhay at makasurvive sa araw-araw. Ayan, napakahalaga na natuklasan ang mga sinaunang tao or Homo nesinensis para mapalawak ang kaalaman natin sa evolusyon ng ano? Tao. Ayan. Ano nga? Bakit nga mahalaga na matuklasan natin ang mga sinaunang tao? Bakit mahalaga? Vincent? Maraming aral. Mahusay. Ano pa? Card. Madami kang malalaman. Tungkol saan? Saan marami? Sa sinaunang tao. Very good. Ano pa? 30. Ay, Adi. Ano pa? Ano pa bakit mahalaga? Na pag-aralan ang sinaunang tao. Para marami kang matutunan. Ano pa? Matthew. Very good, mahusay. Ayan. Baba ng kamay. Kailangan nating pag-aralan ang mga sinaunang tao, lalo na mga sinaunang tao dito sa Pilipinas Group 1. Para mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa evolusyon ng sinaunang tao. Yung mga tao na unang nanirahan dito sa Pilipinas. Ayan, dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Ngayon, igugrupo ko kayo sa dalawa. Gusto niyo ba ng isang panghatang gawain? Magbilang. Isa. Dalawa. Ayan. Sa unang pangkat, ito ang inyong gagawin. Bukit ko, ipakita ko. Listen. Ayan, bumukit na. Dito tingin. Alam niyo ang gagawin nyo? Group 1, group 2? Alam niyo ang gagawin nyo? Bakit hindi nakikinig dito kay teacher? Dito tingin. Ang gagawin ng unang pangkat ay bumukit ng Homo nesinensis Group 1 na nagpapakita ng mga katangian nito. Pumili na isang representante mula sa grupo upang ipaliwanag ang inyong ginawa. Ayan, gagawin nyo ito lamang na tahimik. Bubukit kayo ng isang Homo nesinensis na nagpapakita ng kanilang katangian. Naunawaan, Group 1? Naunawaan, anong gagawin ng Group 1? Anong gagawin ng Group 1? Bumukit na Homo nesinensis. Very good. Sa Group 2, narito ang pamagat. Label ko, aayusin ko. Gumawa ng isang diagram. Narito ang
diagram ni teacher. Narito. Ito ay ginawa na ni teacher. Maaaring bilog. Isulat sa gitna ang homologous. Sulat dito sa gitna. At sa paligid dito, sa paligid, ang mga katangian na nagpapakita ng katangian ng homologenesis. Dito sa gitna, isulat, homologenesis. Dito sa gilid, ay ang katangian ng mga homologenesis. Ito ay kakatang gawain. Unang grupo dito. Kayo ang unang grupo. Narito ang inyong rubrics. Ang rubrics ay dito tingin. Sinong dalawa? Sige, asa ka? Sinong dalawa? Ito po Dito ang grupo. Dito ang grupo. Matapos na ay pumalakpak. At isigaw ang group. Diba? 1, 2, 3. Group 1. Ganon. Kaya 1, 2, 3. Tapos na ang group 1. Maingay.
na lang? Kapal. Hindi. Sikot na naman parang yun. Magaling umaga mag-aaral. Ito ang ginawa ng kupon. Bungo Lusinensis. Marunong mangaso. Marunong mangaso, tama? Kailang tumayo na tuwid. Ipakita ang iginukit. Ano ba? Marunong gumawa ng apoy. Marunong gumawa ng apoy. Mahusay. Nakatira sila sa kuweba. Nakatira sila sa kuweba. Ano pa? Marunong umakyat. Marunong umakyat at ano pa? Big. Ayan, narito ang ginawa na unang pangkat na drawing sila ng mga sinaunang tao at kung ano yung mga katangian nila. Ang iginukit ng group 1 ay marunong gumawa ng apoy, marunong tumayo ng tuwid at nakatira sila sa kuweba. Napakahusay na ginawa ng group 1. Ang unang pangkat, tingnan ng mabuti. Ayan. Bago ba kayo gumawa, itinignan niyo ito. Di ba kanina ay pinapabasa ko? Si teacher ay mamarkahan ito base sa ating rubrics na mamaya ko i-announce kung ilan ang score ng unang grupo. Palakpakan ng unang grupo! Palakpakan! Ikalawang pangkat. Pakita. Gumawa ng diagram. Maliit ang ngipin. Maliit ang katawan. Lumumuhay sa kwento. Kaya maglakad ng tuwid. Marunong mangaso. Ayan, napaka-husay. Gumawa ang kalawang pangkat ng isang diagram na homogenesis na nagpapakita ng katangian ng mga homogenesis na mabuti. Narito ang gawa ng ikalawang pangkat. Maliit ang katawan, marunong mangaso, kayang maglakad ng tuwid at namumuhay sa kuweba. Napakahusay. Palakpakan ang ikalawang pangkat. Ayan. Mamaya, ni teacher i-announce ang puntos ng bawat grupo. Kung talagang natutunan nyo ang ating tinalakay ngayong araw, magtatanong si teacher. Ano ang homogenesis? Sila ang sinaunang tao, tama. Ayan. Ano ang mga natagpuang buto ng homogenesis? Magbigay lamang ng isa. Ngipin. Ngipin. Ilang ngipin? Ilang ngipin meron? Saan natagpuan ang homogenesis? 30. Sa Callow Cave. Very good. Kailan natagpuan ang homogenesis? Magpagsigaw, Adi. 2007. Very good. Bakit mahalaga na pag-aralan natin ang mga sinaunang tao? Bakit? Chloe. Dahil marami tayong malalaman. Nadi, bakit mahalaga na pag-aralan ang mga sinaunang tao?
Ayan, napakahusay. Sabi ni Ate Nadine, para daw malaman ang pinagmulan ng mga tao at kung ano yung mga evolusyon daw ng tao, sabi ni Ate Nadine. Mahalaga ito pag-aralan natin, baba ng mga kamay, upang mapalawak ang ating kalaman patungkol sa evolusyon ng tao. Ayan. Very good. Ngayon ay ikunin ang inyong makabagsa notebook. At sagutan ito. Basahin lamang ng tahimik. Basahin. Ganito ang panuto. Piliin ang tamang sagot. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Tahimik lang ang magbasa. Tapos na? Next na. Next na. Next na. Number. Number 3. Sagot na lang po. Number 3 na. Magsagot lang. Number 3.